Hello, good day mga kadiskarte. Ayan, may dinalang pasyente rito sa akin. 4 sila. Isang may-ari nito, siguro naipon. Yung may masisira, bili. Yung may masisira, bili. Ngayon, tinamad ng bumili ng bago. Kaya naisipan na ipagawa yung mga nasira. Halos mga magaganda pa. Mga bago pa. Hindi ko alam kung ano mga sira nito. So yan ang alamin natin. Sana samahan nyo ako para maayos natin to. Una, itetest natin kung ano-ano yung mga sira nito para makita natin. Unahin natin ayusin yung mga simple lang ang sira. Ihuli na natin yung mga grabe na. So yan, itest natin isa-isa para makita natin kung ano yung sira nila. So, unang testing. Subukan natin. O yan. Hirap umikot. Maingay. Oh. Hirap siya umikot. Pangalawa. Testing ulit natin pangalawa. Tumitigil. Pangatlo. Ito parang okay naman to. Hindi lang natin alam pagka gumagana siya ngayon, pero pagka tumagal-tagal na, namamatay, tumitigil. Marami kasong ganung sakit ng electric fan na umiikot siya. Pag in-start mo, umiikot, madali naman siya umikot, pero katagalan, pahina ng pahina hanggang sa humuhugong na lang. Ayusin pa rin natin to. Papalitan natin yung dapat palitan. Pang-apat. So, yun ang sira naman ito sa pang-apat siguro. Oh. So yung pang-apat, yun ang sira. Unahin mo natin yung mga madadali bago natin isunod yung mga medyo mahirap na yung sakit. Pero lahat yan, bubuksan natin lahat ng makina yan para malinisan, malagyan ng langis, yung mga bushing, para goods, para ma-satisfied yung customer natin. Sana samahan nyo ko sa pagkakalas natin mga kadiskarte. So simulan natin ng kalasan. Sana samahan nyo ko hanggang sa matapos natin itong 4 na to. Halos lahat sila buo yung fuse. Walang hindi buo. Pero talaga lang dito may makikita nyo iba't ibang klase ng sakit ng electric fan dito. Sa 4 na piraso to. Marami kayong makikita ng sakit ng electric fan. Pero kalimitan, kahit gano'ng karami yung sakit nila, iisa lang yung nagiging solusyon. Palit bushing. Karamihan sa sakit ng electric fan, bushing. So unahin mo natin to. Sana samahan nyo ko sa pagkakalas natin kasi matapos. So ito yung may sayad kanina, yung sumasayad sa fan guard. Titingnan natin kung maganda yung alignment. Pwede kayo mag-align ng LEC ng electric fan, lalo-lalo ng mga aluminum. Basta maglagay lang kayo ng guide nyo. Ang gagawin natin guide ngayon, itong gilid ng lamesa. Yan. Dahan-dahanin yung paikutin. Yan, tingnan itong dulo nito. Ito. Dulo ng LEC. Yan. Yung 3 dulo niyan. Yan. Yung dulo niya, maya-maya yan. Tingnan nyo yan. Yan. Kung gaano kalayo yung clearance nila rito sa gilid ng lamesa dito. Oh, yan. Ganun lang kalayo yan.
Next, yung isa naman. Oh, pareho. So yan. Di ba maganda? Maganda yung alignment niya. Walang tabingi. Okay, walang sayad. Kahit bahagyan sayad, wala. Pero ngani-ngani dumikit na yan. So, pagka ganyan na yun, ibig sabihin, wala sa LC ang sakit. Wala sa LC niya yung sakit niya. Andi rito sa pan guard. Yan. Pero ganun pa man, kakalasin pa rin natin yan para malinisan natin yung loob. Bubugahan natin ng hangin, lalangisan natin para maganda yung kondisyon niya. Yan yung sakit ng unang electric pan natin, nasa pan guard. Kaya mga diskarte, lalagyan na lang natin ng langis. Okay pa naman lahat yung bushing niya. Bushing, capacitor. Lahat okay. Ang problema lang yung pan guard, talagang sumasayad. Ito yung number 1 natin. Yan, i-assemble na natin. Okay na yun. Huwag nyo nang pansinin yung dumi ng kamay mga diskarte. Kasi talagang marami pa akong ginagawa kasing iba. Inuna ko lang to dahil kailangan daw nila. Mahirap yung bawat isang gawa, hugas kamay, isang gawa, hugas agad. Mahirap yun. Kaya huwag nyo nang pansinin yung dumi ng kamay. Ganyan talaga yung mga manggagawa sa langis. Tsaka grasa. Ito mga kadiskarte. Yung pagtutornilyo nito, alam ko doon sa mga baguhan, marami pang hirap na magbalik nito. Tuturo ko sa inyo yung pinakamadali na sistema para may tornilyo agad natin to kahit na hindi madilim. So kuha ka lang stick. Stick ng fishball, basta yung hindi masyadong mataba. Ito sa akin, welding rod. Yan, lusot nyo dito sa butas. Ayan, nakalusot na. Tapos to, ilusot nyo naman dito sa pagtutornilyohan nyo. Balik rin natin, mas manipis para pumasok. Ayan, ganyan. Ito, ilus nyo rito. O, diba? Tapos, yan. Pagka nailusot nyo na, huwag nyo nang gagalawin yan. Huwag nyo nang gagalawin. Kasi tapat na yan eh. O. Nakasentro na sa butas yan. Tanggalin nyo to bago nyo ilagay itong tornilyo. Yan. Pwede nyo pahigpitan yan. Yan. O, di ba? Simple. Ganun lang. Para di ka mahirapan sa paglalagay. So yan. Magsarte pansinin nyo. Yun dito. Halos dumikit na rito sa may pan guard. Pero dito sa kabila, malayo. Yan o. Yung dito, dikit. Ito malayo. Pag inikot mo, yan. Malapit na rin dumikit. Konti na lang. Mga 3/8 na lang yan. Dikit na. Pero sa kabila, 1. Kaya konting ganun lang ng pan guard, konting kilos lang sabit agad. Kaya yun ang i-align natin pa isa. Ang gawin nyo, daganan nyo lang yun sa may banda rito kung saan yung ano para lumayo siya. Yan, ganyan. Hilot-hilot lang. O, yan. O, di ba? Malayo na. Halos pareho na sila sa kabila. O. Kunti pa. Yun. Pareho na sila. Oh.
Anong sabi? Malakas pa.